Sa baryong halos hindi na pinapansin ng mga bus at delivery truck, may isang lumang daan na papasok sa kakahuyan. Hindi yon mark sa Google Maps. Hindi dinadaanan ng mga turista. Walang pangalan. At kapag tinatanong, iisa lang ang sagot ng mga taga roon. Sa likod. Kapag gabi, walang ilaw. Kapag umaga, tahimik pa rin. Doon unang narinig ni Clara ang iyak. 7 buwan siyang buntis nang pumunta sila roon ni Mateo. Gusto nilang lumayo muna sa Maynila. Masyado raw maingay at mausok. Gusto ni Mateo na sa probinsya muna sila habang naghihintay sa panganganak. Mas mura, mas tahimik, mas safe. Pero may mga katahimikan na parang may tinatago. Unang gabi pa lang, nagising si Clara sa isang tunog. Hindi malakas, hindi malinaw. Pero alam ng katawan niya kung ano yun. Iyak ng sanggol. Umupo siya sa kama. Madilim ang kwarto. May kaunting liwanag lang galing sa labas. Hindi pa siya nagsasalita nang marinig niya ulit. Mas malinaw na. Parang may bagong silang na inilagay sa damuhan. Mateo! Mahina niyang tawag. May bata. Napamulat si Mateo na kinig. Tapos, nariyan na naman. Isang pahabang iyak. Putol sa gitna. Parang may sumasakal sa maliit na lalamunan. Walang kapitbahay sa likod, sabi ni Mateo. Puro kakahuyan na. Muling umiyak at kasabay nun, may gumalaw sa loob ng tiyan ni Clara. Hindi simpleng sipa, parang may sumagot. Kinabukasan, hindi pa rin tumigil. Sa umaga, tahimik, pero pagpatak ng dilim, nagsisimula ulit. Sa ikalawang gabi, mas malapit ng tunog. Hindi na galing sa malayo. Parang nasa likod lang ng bahay. Habang naghuhugas si Clara ng pinggan, tumigil siya. Narinig niya yon sa likod ng pader. Isang maikling iyak. Sunod, parang may maliit na palad na dumampi sa kahoy. Dahan-dahan siyang lumabas sa likod ng pintuan. Walang ilaw. Ang lupa, basa ng hamog. Ang hangin, mabigat. Hello? Tawag niya. Mali ang salitang iyon. Sa gilid ng bakod, may nakita siyang maliit na hugis. Isang sanggol. Ubad, nakahiga sa lupa. Ang balat, parang matagal nang nababad sa tubig. May natuyong dugo sa pusod. Umiyak ito nang makita siya. Pero hindi iyon ang nagpatigil sa kanya. Ngumiti ito. Hindi siya sumigaw. May kung anong humawak sa isip niya. Hindi kamay, hindi boses. Pero malinaw ang utos. Kunin mo. Lumapit siya. Ang paa niya parang hindi niya kontrolado. Paglapit niya, naamoy niya ang amoy ng hilaw na karne na naiwan sa araw. Pero nang buhatin niya, mainit ang katawan nito. Mainit pero hindi tulad ng buhay. Mainit na parang lagnat na hindi gumagaling. Umiyak ulit ito. Mas malakas, mas malalim. At sa unang pagkakataon, napansin niya ang mga mata nito. Walang puti. Buong itim, parang dalawang butas na walang ilalim. Clara! Napalingon siya. Si Mateo, nakatayo sa pintuan, nanginginig ang kamay. Anong ginagawa mo? May nag-iwan ng bata. Walang nag-iwan ng kahit ano.
Pagtingin niya ulit sa sanggol sa braso niya, nag-iba ang muka. Masyadong malapad ang ngiti. Ang gilagid, may nakausling matutulis na hugis. Hindi pa kompleto, pero nariyan. At nagsalita ito. Hindi malakas, hindi malinaw, pero sapat para marinig nila. Nanay, Parang may kumuyom sa loob ng tiyan ni Clara. Napayuko siya sa sakit. Hindi yon contraction. Hindi pa oras. Parang may dalawang bagay na nag-aagawan sa loob. Nabitawan niyang sanggol. Hindi ito bumagsak ng normal. Tumayo ito. Oo, tumayo. Ang mga paa masyadong manipis. Parang hindi kayang magdala ng katawan. Pero nakatayo. Umiyak ito ulit. Pero ngayon, may halo ng tawa. At sa isang iglap, wala na. Walang bakas ng lupa, walang yapak. Pero ang iyak, naiwan. Sa ilalim ng bahay, sa pagitan ng mga dingding, sa loob ng tenga niya, at sa loob ng sinapupunan niya. Hindi na sila nakatulog ng maayos mula noon. Tuwing sasapit ang gabi, may iyak. Minsan isa, minsan marami. Sa ikatlong gabi may bago. May mahinang katok sa likod ng pinto. 3 beses. Walang nagsasalita pero may iyak sa ibaba ng katok. "Huwag mong bubuksan," sabi ni Mateo. Hindi naman siya gagalaw. Pero ang tiyan niya, gumagalaw. May kung anong gumugulong sa loob. Parang gusto ring lumabas. Nagsimula ang paghilab ng wala pa sa oras. 8 buwan pa lang. Umuulan ng malakas. Walang signal ang cellphone. Walang sasakyan. Si Clara, pawis na pawis, nakahiga sa kama. Bawat contraction, may kasamang tunog. Hindi sigaw niya, kundi iyak. Mula sa ilalim ng sahig, sa labas ng bintana, mula sa loob niya. "May mali," sabi ni Mateo habang hawak ang kamay niya. Sumigaw si Clara, at sa pagitan ng sakit, may narinig siyang bulong sa tabi ng tenga niya. huwag kang matakot. Tutulungan ka namin. Hindi yan boses ni Mateo. Malamig ang hininga. Hindi niya maalala kung paano nabuksan ang bintana. Hindi niya maalala kung paano pumasok ang unang isa. Pero nakita niya sila. Maliit na mga anyo, gumagapang sa sahig, hindi pare-pareho ang itsura. May sugat sa noo, may leeg na parang pinilipit, may parang hindi pa tapos mabuo. Lahat umiiyak. Lahat nakatingin sa kanya. Nanay! Sabay-sabay nilang bulong. Sa huling paghilab, may pakiramdam na hindi niya makakalimutan. Hindi parang may lumabas, parang may gumapang palabas. Isang mainit at malapot na bagay ang dumula sa pagitan ng mga hita niya. Tahimik, walang iyak. Nanginginig ang kamay ni Mateo habang inaabot ang bata. Normal ang itsura, maliit, maputla, sarado ang mata. Tapos, dahan-dahan itong nagmulat. At sa isang segundo, puro itim ang mata. Paghurap, normal ulit. At saka ito umiyak. Akala nila tapos na. Akala nila nakasurvive sila. Pero ang anak nila,
hindi tulad ng iba. Sa 2 buwan, nakaupo na. Sa 3, nakakatayo. Sa 4, nagsasalita. Hindi mama, hindi papa, kundi May naghihintay sa labas. Hindi mo ba sila naririnig? Gusto ka rin nilang tawagin. isang gabi, nagising si Mateo. Masyadong tahimik. Walang iyak, walang ulan. Pagtingin niya sa higaan ng bata, wala. Bukas ang pinto at sa likod ng bahay, sa gilid ng kakahuyan, may maliit na figura na nakatayo. Hindi mag-isa. Marami sila. Hindi gumagalaw, nakatingin lang. At sabay-sabay silang ngumiti. Natagpuan si Mateo kinabukasan sa loob ng kakahuyan. Walang sugat, walang dugo. Pero walang laman ang mga mata. Parang may kinuha mula sa loob. Si Clara naman, nakaupo sa lupa malapit sa bahay. Hindi umiiyak, hindi nagsasalita. Nasaan ang bata? Tanong ng mga tao. Ngumiti siya, mahina. Pagkatapos, tumingin siya sa dilim ng mga puno. At doon, sa pagitan ng mga anino, may narinig ulit na iyak. Hindi isa, marami. At sa gitna ng mga yon, may isang boses na mas malinaw, mas pamilyar. Nanay! Hanggang ngayon, may mga dumadaan sa lugar na yon. Minsan may buntis, minsan may mag-asawa, minsan may nag-camping lang. At kapag gabi, may maririnig silang iyak. Sa una, iisipin nilang may batang nawawala. Pangalawa, iisipin nilang may dapat tulungan. Sa pangatlo, mararamdaman nila sa loob ng dibdib nila na may tumatawag sa kanila. At kapag sinagot mo, kapag tinawag mong anak, kapag inangat mo mula sa lupa, hindi ka na babalik bilang ikaw. Dahil may mga iyak na hindi lang humihingi ng tulong. May mga iyak na naghahanap ng papalit.